discuss the life after death or the Jannah and Jahannam. Napakaganda ng topic na ito. We should listen carefully so that kung meron man tayong hindi maintindihan, pwede nating itanong mamaya sa ating official open forum. No? So without further ado, I would like to call on the Assistant Secretary General for Media and Public Affairs or Public Relation of the Hayatul Ulama al-Muslimin of the Philippines, no other than Sheikh Abdul Kahar Musa, our first speaker for this morning. شكرا برو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفضلا وتقوى برحمتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadaupang palad ko kayo at nandito tayo upang sa ganon ay patuloy nating sinasaliksik ang kaalaman, karunungan patungkol sa pananampalatayang Islam. Ang isang mananampalatayang Muslim ay karapat-dapat sa kanya or bawat isa sa atin na we are not taking granted ang ating paniniwala at pananampalataya. Ang tunay na Muslim, hindi niya pwedeng ipagkibit balikat ang kanyang pananampalataya dahil kung ang pinag-uusapan dito sa pananampalataya ay hindi lang ano pa mang makamundong bagay, bagkus ang pinag-uusapan dito sa pananampalataya ay salvation. Ang pinag-uusapan dito sa pananampalataya ay kaligtasan. Hindi lang dito sa makamundong pamumuhay natin. Kaligtasan doon sa tunay at doon sa buhay na walang hanggan, doon sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bago tayo pumalaot sa kung ano yung naiatang sa atin dito ng pag-usapan natin, may request kasi kanina ni Sir na i-mix na lang natin yung salita natin. Both Maguindanao saka sa Tagalog, sa abot ng ating makakaya. Ganun na lang gawin natin, ha? Maguindanao saka Tagalog? Or Maguindanao fully o di kay Tagalog na lang? Mix na lang natin. Meron ba dito hindi nakakaintindi ng Maguindanao? Meron, ha? Okay. Allah ya'in. Okay, mga kapatid. Pinapasalamatan din natin ang butihing majority floor leader ng Bangsamoro Transition Authority, Parliament, majority floor leader, Member of Parliament, Attorney Lanang Ali Junol, sa kanyang magandang naiambag, o di kaya hindi lang maganda, bagus isa sa pinakamagandang naiambag niya ay, at isa sa pinakamagandang bagay na inaalay o inalay niya sa inyo ay hindi makamundong bagay, bagus ang malaman nyo at malaman natin kung ano ba ang kailangan natin, unang-una dito sa makamundong pamumuhay natin, lalong-lalo na doon sa pangalawang buhay natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalataya ay itong topic na naibigay sa akin, the life after death, and especially or particularly Jannah, Al-Jannah, and Jahannam. Unang-una, humihingi ako ng tulong sa kay Allah subhanahu wa ta'ala at patnubay na ang maibibigay natin dito at ang maibibigay ko sa inyo ay pawang galing sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran at mula sa salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil isa ito sa pinakadelikadong usapin, mga kapatid. Pinakasensitibong usapin dahil ang pinag-uusapan dito
ilmul ghaibiyat. Ang pinag-uusapan dito, walang nakakaalam, walang nakakakita, wala pang nakakaalam kung ano ba ang katunayan nito. Doon na lang tayo nagre-refer sa kung ano yung ibinalita, kung ano yung sinabi sa atin ng poong may kapal, ang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at ang ibinalita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang mga hadith o di kay sayings. Pero isa dito ang tunay na katotohanan. Ang lahat ng ito, the life after death, hindi ito hearsay, hindi ito sabi-sabi, hindi ito kuro-kuro, bagkus ito ay tunay at talagang mangyayari. The life after death. Tayong mga Muslim, naniniwala tayo na may buhay o may pangalawang buhay after ng ating kamatayan. At isa sa pinaka-importanting malaman natin, mga kapatid sa pananampalataya, ang kamatayan, the death, haqiqatun mu'lima wa haqiqatun murra. Ang kamatayan, isa ito sa pinakamapait at kinasusuklaman nating katotohanan. Ito'y katotohanan na kalimitan sa atin, karamihan sa atin, maski tayong mga taong may paniniwala at pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay natatakot tayo dito sa sinasabing at usaping kamatayan. Pero ang nakakalungkot, itong katunayan na ito, na lahat tayo ay makakatamasa o di kayo makakatikim at lahat tayo ay dadaan dito, ang pinakamasakit na nangyayari, karamihan sa atin ay hindi natin nabibigyan ng importansya. Marami sa atin ang nagpe-prepare. Ahlan wa sahlan. Welcome. Karamihan sa atin ay nagpe-prepare sa kinabukasan ng kanyang buhay, magandang kinabukasan ng kanyang mga anak, magandang kinabukasan ng kanyang mga pamilya. Well prepared. Nag-iimpok tayo para sa kinabukasan. Pero yung kinabukasan na yun, maaring aabutin mo, maaring maybe, hindi mo na yun aabutan. Pero may isang katotohanan na kailangan ay pag-impukan mo, kailangan mag-impok ka para doon dahil yun ay talagang mangyayari sa lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kamatayan. Kaya nga, sabi ng mga ulama, dhikrul mauti hadimul ladhat. Ang remembrance, pagre-remember, pag-aalaala ng kamatayan, ito ay hadimul ladhat. Ibig sabihin, kung nakakalimutan mo na ang Panginoon Diyos, nakakalimutan mo na kung ano yung mga sinabi niya, nakakalimutan mo na mayroong palang Jannah, mayroong palang paradise, at mayroong palang hellfire, itong kamatayan na ito ay magre-remind sa iyo. Hindi natin ito pinag-uusapan, mga kapatid sa pananampalataya. And I think, hindi ito ibinigay sa atin ng isa sa mga kapatid natin para ito yung pag-usapan natin upang takutin natin ang ating mga sarili, upang takutin ko kayo, o di kayo upang maging matakot tayo. Pero kailangan malaman natin ito dahil ito ay katotohanan. Okay. Sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala sa kamatayan, lalong-lalo na sa pangalawang buhay, na either na mapupunta ka sa paraiso o di kayo mapupunta ka doon sa impyerno, isa ito sa 6 na haligi ng pananampalataya sa Islam. Isa ito sa min arkani al-iman as-sitt. Isa ito sa 6 na paniniwala o haligi ng paniniwala sa Islam. Al-imanu bil yawmil akhir. Ang paniniwala, unang-una dito, al-imanu billah, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi wa malaikati sa kanyang mga anghel, wa kutubihi sa kanyang mga aklat, wa rusulihi sa kanyang mga sugo at mga propeta. Wal imanu bil yawmil akhir, panglima, ang paniniwala sa pangalawang buhay. Pag sinabing pangalawang buhay, dalawa ang naghihintay dyan. Jannah and Jahannam. Pangalawang buhay, either na dito ka mapupunta sa paraiso o di kaya dito ka mapupunta sa hellfire.
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dalawang daan. Daan na patungo doon sa paraiso. Doon sa kaligtasan. Doon sa karangyaan na walang hangganan. Doon sa loob ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fariqun fis sa'ir. At daan naman na patungo doon sa doon sa hellfire, doon sa apoy. So nasa sa atin ang pagkakataon upang pumili tayo ngayon. Okay. Ang kamatayan dumarating sa sinuman sa atin. So kailangan well prepared ang bawat isa sa atin dito. Mga kapatid sa pananampalataya, ang problema kasi sa kamatayan, hindi ito ending ng buhay. Kung ang kamatayan lang ay ito ay katapusan ng lahat ng bagay dito sa mundo, wala nang problema, di ba? Walang problema. Kung ito ang ending. Pero ang problema, ang kamatayan ay hindi ito ending. Bagkus ito ay another naman na paglalakbay. Another na form naman ng paglalakbay. Sabi nga ng isa sa mga poetry sa Arabic, "Law anna al-mauta nihayatu kullu shay'in lakana al-mautu rahatan likulli hayyin walakinnana hina namutu nub'athu thumma nus'alu an kulli shay'in." Sabi niya, kung ang kamatayan lang daw ay katapusan, ending ng lahat ng bagay dito sa mundo, ito ay magiging pahinga o makapagpapahinga ang sinuman sa atin, ang may problema, ang may pinagdadaan ng problema, ang may pinagdadaan ng ano pa man dyan na bagay na hindi na nakayang i-handle. Ito ang magiging ending. Pero, lakinnal mauta, pero ang kamatayan, pagkatapos nating mamatay, bubuhayin tayo uli ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang tayo bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus, nus'alu an kulli shay'in, itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Itatanong ang lahat ng bagay, kung ano ang iyong ikinilos, kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang inyong sinabi, ano ang iyong pakikitungo, paano mo isinagawa ang utos, paano mo inilayo yung sarili sa lahat ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay itatanong sa iyo. Maski ang kayamanan mo, ari-arian mo, itatanong sa iyo. Saan mo kinuha? At paano mo linustay? Paano mo ginamit? Shababu ka, ang iyong pagbibinata, itatanong sa iyo, saan mo ginamit yun? Kuwatu ka, yung lakas mo, yung power mo, yung strength mo, saan mo ginamit? Strength mo, ginamit mo lang sa paggawa ng kalukuhan? Yung lakas mo, ginamit mo lang sa pagtulog? Hindi mo ginamit sa pagsunod at pagsagawa sa mga utos ng Panginoon Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay itatanong sa atin ng Panginoon Diyos doon sa pangalawang buhay, doon sa life after death. So kailangan mapaghandaan natin ito dahil ito ay mangyayari at mangyayari. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, sa Islam, kapag namatay ang isang tao, lalabas ang kanyang hininga. Kukunin ang kanyang kaluluwa. And yantakilu ila marhalatin ukhra. Pagkatapos ng pangyayari na yon, lilipat naman siya sa tinatawag na al-hayatul barzakhiyya. Ang tinatawag na hayatul barzakhiyya, lilipat siya doon sa buhay na pagitan ng buhay dito sa mundo at buhay doon sa pangalawang pagbangon natin. Ano yun? Al-hayatul barzakhiyya, yung period na kanyang gugulgulin doon sa loob ng kanyang libingan, yun ang tinatawag na al-hayatul barzakhiyya. Parang transit life. Para maintindihan natin ano ba yung hayatul barzakhiyya, parang transit. Alam niyo ba yung naglalakbay? Sometimes, pag maglalakbay ka, pag malayo talaga yung pupuntahan mo, sometimes mayroong mga transit. Ha? Maghihintay ka pa doon. Ha? Pupunta ka ng Amerika, mag-stop over ka halimbawa sa anumang bansa dyan. Ha? Pagkatapos noon, maghihintay ka ng mga ilang oras, ilang araw,
and after that, tutuloy ka doon sa patutunguhan mo. So, ang life doon sa loob ng libingan, ito yung tinatawag na al-hayatul barzakhiyah. Pero, dapat alamin natin mga kapatid sa pananampalataya, na ang buhay o anumang mangyayari sa atin at anuman ang tatamasain natin doon sa libingan natin, yun na yun ang beginning ng kung ano ang tatamasain natin doon sa pangalawang buhay, doon sa pangalawang pagbangon, doon sa life after death, doon sa araw ng paghuhukom, doon sa araw na haharapin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at huhusgahan ang lahat ng ating mga ginawa. Kung mabuti, mabuti ang magiging reward, at kung masama, masama rin naman ang, o di kaya punishment naman ang naghihintay. Mahabang usapin mga kapatid sa pananampalataya, itong al-hayatul barzakhiyah, itong buhay sa loob ng libingan. Dito pa lang, malalaman na ng tao kung mapupunta siya sa Jannah, doon sa paraiso, o di kaya mapupunta siya doon sa impyerno. Ngayon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating na ang kamatayan ng sino mang tao, kapag ang tao na yun ay masunurin, matakutin, may paniniwala, may takot sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito sinasabi natin ng mga kapatid, ha? Tayong mga Muslim, I don't know kung mayroon tayong mga ano dito na mga non-Muslims, without offense, ha? Pero tayong mga Muslim, isa ito sa patunay, hindi tayo makasarili. Sinasabi natin kung ano yung tunay na kaligtasan, sinasabi natin at ipinanghihikayat natin kung ano yung tunay na mangyayari. Kung tayong mga Muslim ay shellfish, masusungit, ha? Isasabihin natin na ang importante, may ligtas ko yung sarili ko, may ligtas ko at may salba ko ang aking pamilya, bahala yung sino man dyan. Pero tayong mga Muslim, wala sa atin yun. Di ba? Wala sa atin yun. Bagkus, ipinanghihikayat natin, ito yung kaligtasan, ito yung tunay na daan, ito yung mag-uugnay sa atin at magbibigay sa atin ng kaligtasan doon sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinanghihikayat natin at sinasabi natin sa lahat. Upang sa ganun, hindi lang natin mailigtas ang ating mga sarili, bagkus pati na rin ang lahat ng mga tao na kaya nating mailigtas. So sa Islam, walang selfish. Okay. Pag namatay na ang isang tao, darating ang anghel. Kapag ang tao na yun ay mabuti at masunurin, matakutin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim, pag sinabing Muslim, ay siya ay nagpapakup-kup, total na submission, totally na surrendering sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing totally na surrendering, wala ka nang kikilalaning Diyos, walang rebolto, walang estatwa, walang tao, walang bato, wala sino pa man dyan. Nakikilalanin mo at aalayan mo ng dasal, panalangin, maliban lang doon sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At yun naman ang karapat-dapat. Okay. Pag dumating na ang kamatayan, darating ang isang anghel na ang kanyang pangalan ay Malakul Maut. Malakul Maut na yun, siya yung anghel na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng authority na siya ang kukuha sa kaluluwa ng sinuma at lahat ng tao at lahat ng nilikha. Kapag dumating na ang kanyang kamatayan, siya mismo ang kukuha ng kaluluwa ng lahat ng mga tao na yun. Kapag ang isang taong namamatay ay may takot, paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa siya ng mga kabutihan, magandang pamamaraan, sa pinakamagandang pamamaraan ng pagkuha ng kanyang kaluluwa. Pero kung walang pananampalataya, walang takot sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, masamang tao ang mamamatay sa isang pinakamasakit at pinakamahirap naman na pamamaraan ang pagkuha ni Malakul Maut ng kanyang kaluluwa. So doon pa lang sa kamatayan, ma-identify na natin ang tao na ito ay maaring mapupunta siya sa paraiso o di kaya mapupunta siya doon sa impyerno. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay Jannah wa Jahannam, paradise and hellfire. Siguro, mas
mamabutihin natin na pag-uusapan muna natin itong hellfire. Para naman sa ganun, ang magiging ending ay mabuti. Ang magiging ending natin ay maganda. Kasi nakakatakot. Ito mga kapatid sa pananampalataya, ako mismo, personally, kinikilabutan ako pag ang pinag-uusapan ay Jahannam. Pangalawang nilikha niya ay Jahannam. Dalawa. Upang sa ganun, ang lahat ng mga tao na kanyang lilikhain, ang maging masunurin sa kanya ay papapasukin niya doon sa paraiso. At ang hindi naman masunurin at tatalikod sa kanyang mga kautusan ay doon niya itatapon sa loob ng impyerno. Okay. So itong nar, pag-usapan muna natin ang nar, Jahannam. Itong Jahannam na ito, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala para pagtapunan, para maging punishment sa lahat ng mga tao at mga jin na hindi sumunod at tumalikod at naging suwail sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Jahannam, uiddat lil kafirin. Ang hellfire, ito ay para sa mga taong hindi kumikilala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu uiddat lil muttaqin, at ang paraiso naman ay prepared, iniaalay ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong masunurin sa Kanya. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi al-ghaliya, ala inna sil'atallahi al-ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. Kung gusto mong mag-business kay Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang pinakamagandang bagay na gusto niyang ibigay at ibenta sa iyo. Ano yun? Yun ang kanyang paraiso. Pero napakahirap ng equivalent. Kung gusto mong kunin, kung gusto mong bilhin, yung paraiso na yun doon sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan isa katuparan mo, kailangan isa buhay mo, kailangan gawin mo ang lahat ng kanyang mga ipinag-utos sa iyo. Ngayong Ramadan, speaking ng Ramadan, halos wala na rin natitira sa buwan ng Ramadan ngayon eh. Ngayon ay 22 na ng Ramadan. Patapos na yung Ramadan. Itong buwan na ito mga kapatid sa pananampalataya, ito isa sa pinakamalaking pagkakataon natin. Al-hasanatu huna yughrafu gharfan. Ngayong mga araw na ito sa buwan ng Ramadan, ang mga kabutihan ay volume kung kukunin. Kapag kukunin ang kabutihan dito sa Ramadan, volume, nagbibigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan ng volume. Sa normal days, kapag ang reward ng isang good deeds mo ay isa, dito sa Ramadan, multiplied. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang thrice, napakarami. So, kinukuha ang kabutihan dito sa Ramadan, buwan ng Ramadan, yughrafu gharfan. Dito rin sa buwan ng Ramadan, ang mga pintuan ng lahat ng pintuan, doors ng paraiso ay binuksan at lahat ng pintuan ng hellfire, ng Jahannam ay nakasarado. Ngayon, an-nar, talagang nakakikilabot na pinag-uusapan itong nar na ito o di kaya itong hellfire na ito. Nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at ikinuwento sa atin yung mangyayari doon sa loob ng impyerno. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter ng Al-Mu'minun, starting sa verse 105, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Hindi baga, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumating sa inyo ang aking mga ayat, ang aking mga verses, ang aking mga tanda, ang aking mga symbols, ang aking mga signs, bilang ako ang nag-iisang Diyos na dapat yung sampalatayain, fakuntum biha tukadhibun, pero pinasinungalingan nyo. Hindi kayo naniwala. Yang nar, yung impyerno na yan, herse, sabi-sabi lang yan. Wala namang nakapasok doon eh. Wala namang nakapunta doon eh. Wala naman tayong nakitang nakapasok ng impyerno pagkatapos nakalabas at nakita natin na naging uling na. Wala namang nakakita.
Fakuntum biha tukadhibun. Pinasinungalingan nyo. Hindi kayo naniwala. Pero pag dumating na ang araw at oras ng katotohanan at sila ay itapon na doon sa loob ng impyerno, ano ang sasabihin nila? Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dallin. O Diyos namin, ya Allah, o Panginoon namin, ghalabat alayna shiqwatuna. Ghalabat alayna shiqwatuna, o Panginoon namin, ang nanaig sa amin ang aming mga kalukuhan. Itong unang sasabihin nila, ang nanaig sa amin ang aming mga kalukuhan. Wa kunna qauman dallin, at hindi kami naging makatarungan. Hindi kami sumunod sa iyo. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. O Diyos namin, o Panginoon namin, please, makikiusap sila. Ilabas niyo po kami dito sa impyerno. Fa in udna, at kung mabigyan mo kami ng second na pagkakataon, second chance, at mapasok pa rin kami dito, wala na kaming dahilan. Anong sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito sa banal na Quran. Qala khsa'u fiha wala tukallimun. Ikhsa, ibig sabihin, bahala kayo dyan. Manigas kayo dyan. Wala kong pakialam sa inyo kung ano man ang mangyayari sa inyo dyan. Wala tukallimun, at huwag niyo kong kausapin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga taong doon sa loob ng impyerno. Ikhsa'u fiha. Manatili kayo dyan. Mamatay kayo dyan. Manigas kayo dyan. Maging uling kayo dyan, maging abo kayo dyan, wala kong pakialam. Wala tukallimun, at huwag niyo kong kakausapin. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nung doon pa kayo sa mundo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang i-remind, nung doon pa kayo sa mundo, dumating sa inyo ang mga tao na magre-remind sa inyo, mag-ingat ka kapatid, mag-ingat ka brother, mag-ingat ka sister. Dapat magpe-prepare tayo. Mayroong Jannah at mayroong Jahannam. Fakuntum biha tukadhibun. Pero ano inyong ginawa? Fattakhadtumuhum sikhriya. Mang sabi ng mga ustaz na yan? Iwan ko lang kung tama yan. Galing lang yan siguro sa sarili ng kuro-kuro. Wala naman nakakita dyan. Hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Hindi lang yun. Pag dumating sa inyo mga ganyang usapin, nagtatawanan lang kayo. Parang wala. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. Ngayon, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patutunayan ko sa inyo na yung mga tao na yan na hindi nyo pinakinggan at hindi nyo binigyan ng importansya ang kanilang mga sinasabi, ngayon ipapakita ko sa inyo at patutunayan ko sa inyo, jazaytuhumul yawma bima sabaru, bibigyan ko sila ng reward. At kayo, sa impyerno. Pagkatapos na anong sasabihin nila? Pag mapatunayan nila, pag napatunayan na nila, itong mga tao na ito na makakapasok ng impyerno, pag napatunayan nila na la mahasa, wala manas, wala nang paraan, at wala nang pagkakataon na makalabas sila doon sa impyerno, anong sasabihin nila? Sa banal na Quran din, sabihin nila, wanadaw ya Malik, tatawagin nila ang security ng impyerno na ang kanyang pangalan ay si Malik. Bigyan ko lang kayo ng information kay Malik. Si Malik, nang sinabi ni Propeta Muhammad SAW kung gaano siya kalaki, kung gaano siya ka-powerful, ang balikat lamang niya mula dito hanggang sa kanyang liig, paglakarin ng pinakamabilis na horse, kabayo, masiratu 70 sanatan. Lalakarin ng pinakamabilis na kabayo ng 70,000 years. Dito lang sa balikat nun. So yun ang security. Si Malik, siya yung security ng impyerno. Tatawagin ng mga tao nun sa impyerno, ya Malik, o Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Sa banal na Quran ito, Suratul Zukhruf. Liyaqdi alayna rabbuk. Sabihin mo naman dyan sa Panginoon mo. Hindi na nila tatawagin Panginoon nila kasi pinaparusahan na sila eh. Ito ang nature ng tao. Pag hindi niya makukuha ang kanyang gusto doon sa isang tao, ilalabas niya ang kanyang sarili. Mapa-leader man,
Halimbawa, mayroon siyang apply dito sa BARM, tapos hindi siya napagbigyan ng pagkakataon. Sabi niya, ay mga yan, walang kabutihan yan. Hindi totoo yun na walang kabutihan. Pero dahil hindi niya nakuha ang kanyang kagustuhan, masama na sa kanyang paningin. So hindi ibig sabihin na masama sa kanyang paningin, talagang ang masama. Maaaring siya ang masama. Okay. Itong mga tao na ito, tatawagin nila si Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Ya Malik, sabihin mo naman sa Panginoon mo na patayin na kami. Alas, patayin na kami. Ayaw na namin. Hindi na namin ito mapagtitiisan. Mas magaan sa amin ang kamatayan. Liyaqdi alayna rabbuk. Anong sasabihin ni Malik? Qala innakum makithun. Huwag kayong mag-alala. Kailanman ay hindi na kayo makakalabas dyan. Walang kamatayan. Dahil doon sa araw ng paghuhukom, kapag nakapasok na, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakapasok na ang mga taong makakapasok ng paraiso at makakapasok na yung mga taong makakapasok ng impyerno, ngayon, yu'ta bi kabshin amlah. May mga anghel na uutusan si Allah subhanahu wa ta'ala na magdadala ng parang kambing in a form ng sheep. Dadalhin doon sa pagitan ng impyerno at pagitan ng paraiso ang sheep o di kayo kambing na yon at kakatayin. Wanada munadin at mananawagan ang isang mananawag na anghel at sasabihin niya, ahlan nar, o kayong mga taong nakapasok ng impyerno, wa ya ahlal jannah, at kayong mga taong nakapasok ng paraiso, khulud, wala nang hanggang buhay. Forever. Wala nang katapusan. Kung nasa paraiso ka, walang katapusang karangyaan. Pag sa impyerno ka, walang katapusang pagpapahirap. Walang katapusang punishment. Wala na. Khulud, la maut, wala nang kamatayan. So, itong kamatayan ngayon, natatamasain ng sino man sa atin dito sa mundo, ito ay transit lang. Hindi to ending. Dahil doon sa araw ng paghuhukom, wala nang kamatayan. Kakatayin si kamatayan. Sabi mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Jisr, doon sa bridge, sa pagitan ng paraiso at pagitan ng impyerno, doon mismo kakatayin si kamatayan. Wala nang kamatayan. So pumili ka. Pumili tayo. Saan tayo maninirahan? Doon sa walang hanggan na karangyaan o di kayo doon sa walang hanggan na pagpaparusa? Siguro lahat tayo, ayaw natin yun doon. Gusto natin ay walang hanggan na karangyaan. Ngayon mga kapatid, dahil konti ang oras natin, ano ba, hindi natin pag-uusapan yung mga pintuan ng impyerno, importante yan, pero may pinaka-importante dito na mga usapin na kailangan malaman natin sa fima yata'allaqu bin nar, patungkol sa impyerno na ito. Ang tanong dito, sino ba ang mga taong makakapasok ng impyerno? Kasi ito ang importante sa atin eh. Malalaman natin, sino ba itong mga tao na ito na makakapasok ng impyerno? At ano ba ang kanilang mga kasalanan? Kailangan natin ito upang sa ganun ay maging warning sa bawat isa sa atin. Upang sa ganun ay hindi natin mapamarisan, upang sa ganun ay may layo natin ang ating mga sarili sa abot ng ating makakaya. Okay. Unang-una dito, kung titingnan natin, ang banal na Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Unang-unang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila na mga tao, كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, pinasinungalingan nila ang aming mga salita, ang aming mga signs, ang aming mga symbol. Pinasinungalingan mo ang Islam. Wastakbaru anha, hindi lang pinasinungalingan, bagkus nagmalaki pa. Ha? Kalimitan dyan sa mga nagsasabi ng impyerno at ng paraiso, ay mga ustaz na yan na walang-wala naman din. Hatta luqmatu aishin, pati yung kinakain nila ay halos wala. Ha? Samantalang ako, mataas ang aking posisyon, maganda ang aking pamumuhay, marangya ang aking pamumuhay, maganda ang aking bahay, maganda ang aking sinasabi. May mga tao na ganun. Lalo pat pag maliit ang takot sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliit at konti lang ang kaalaman sa pananampalataya.
Maaaring sasagi sa kanyang isipan, wala na bang magsasabi ng paraiso at impyerno mang-iimbita nito ng mga taong mayayaman? Bakit kalimitan dito ng iimbita ng mga ito ay mga taong halos walang-wala? Di ba? Parang sometimes sumasagi ito mga, pero huwag kang maging kampante. Dahil lahat ng mga sinugo, lahat ng mga propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, halos lahat sila ay mga pulubi. At kalimitan, halos lahat ng naging mga sumunod sa kanila at naniwala sa kanila, karamihan ay mga pulubi. Pero, kung ang isang taong nasa authority, may kakayanan, may pera, may nufud, pag siya ang nag-Islam, siya ang naging matuwid, mas mataas ang kanyang antas. Nung kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang mga pulubi sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-complain, sugo ni Allah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Itong mga mayayaman, halos naubos na nila ang kabutihan. Sabi ng propeta, bakit? Sabi ng mga pulubi, yung mga mayayaman na ito ng mga Muslim, mga sahaba, nagsasala sila, nagpe-perform ng dasal, katulad ng pagpe-perform namin ng dasal. Nagbibigay sila ng zaka, samantalang kami hindi kami nakapagbibigay ng zaka. Lahat ginagawa nila. Pero, in addition to that, meron silang mga pira na ipinamumudmud, sadaka, o ano pa man dyan. At meron siyang hadith na ang mga pulubi daw ay makakapasok sa paraiso before ng mga mayayaman ng 40 years or 50 years. Sa isang hadith, 40 years. Sa isang hadith ay 50 years. Tama yun, dahil hadith ng propeta yun. Pero pag ang isang mayaman, makapangyarihan na tao ay nag-Islam, naging matuwid, naging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas maaring siya ay madedelay sa pagbasok sa paraiso dahil maraming itatanong sa kanya. Sometimes in Manila, doon sa Camp Diwa, mayroong kernel, isang Muslim din na kernel, na nagtanong sa atin. Sabi niya, Ustaz, di ba makakapasok sa paraiso ang mga pulubi before ng mga mayayaman ng 40 years? Sabi ko, oo. Sabi niya, paano yung mayaman na tao na naging matuwid, masunurin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ko ganito, mauuna sila, yung mga pulubi, dahil walang itatanong sa kanila. Konti lang itatanong sa kanila. Investigation, konti lang. Pero yung mayayaman, napakarami ng investigasyon. Saan mo binili? Saan mo kinuha yung pera na ipinatayo mo ng bahay? Saan mo kinuha yung pera na ipinambili mo ng sasakyan? Lahat ng yung itatanong sa kanya. Sabi ko, kako sa kanya, bibigyan kita ng halimbawa. Kayong mga policemen, pag mag-checkpoint kayo, kapag ang dumaan sa inyong checkpoint ay naglakad lang at walang dala, naglakad lang, walang dala. Maaring i-check nyo, pero madalian lang kasi wala siyang dala eh. Kapkapan lang ganyan, walang dalang patalim. Okay, sige. Pag ang dumaan, malaking sasakyan, tika muna, sisilipin mo na yung sasakyan, ano ba yung sa loob, sino ba yung mga kasama, sino ba yung nakasakay dyan, di ba? Pero ang tanong dito na malaki, pagkatapos ng checkpoint, yun si pulubi, ang patutunguhan niya ba, o magiging tirahan niya after ng checkpoint, ay katulad ng patutunguhan at uuwian ng mayaman na yun na nakasakay ng magandang sasakyan? Hindi siguro magkapareho. Ewan ko lang kung na-gets niyo, nakuha niyo. Yung naglalakad, maaaring sa mga squatter lang siya nakatira. Pero yung naka-Hilux na yun, maaaring mansyon ang kanyang uuwian. So ang isang taong mayaman, ang importante, alam niya kung saan niya kinuha yun, hindi magiging problema sa kanya yung investigasyon. Ang importante ay, alam niya na lahat ng pinagkukunan nun ay halal at doon niya linustay sa tamang pamamaraan, doon sa pangalawang buhay ay magbibigay sa kanya, hindi lang magbibigay ng reward, bagus yung pa yung maging dahilan na mataas ang kanyang antas doon sa loob ng paraiso. Okay. So ito yung mga unang-unang mga tao na makakapasok ng paraiso, impyerno, yung mga taong hindi naniwala sa kadzabu bi ayatina. Hindi naniwala sa banal na Quran. Hindi naniwala sa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakarami ng mga yung mga taong makakapasok ng impyerno
ang kanilang mga kasalanan. Napakarami ang kanilang mga kasalanan. Pero may isang kasalanan dito na kailangan malaman natin. Maaring makakapasok ka ng impyerno. Ayon doon sa kasalanan mo, ayon doon sa pagkakamali mo. Pero in the end, kung meron kang takot sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaahon ka mula sa impyerno patungo doon sa paraiso. Pero may isang klase ng mga tao na kailanman ay hindi na sila maaahon doon sa loob ng impyerno. Magbigay tayo ng dalawa, hindi lang isa. Unang-una dito, klase ng mga tao ay yung mga nagtambal. Alam mo yung nagtambal? Ashraku billah. Ibig sabihin ng nagtambal ay kumilala sila at sumampalataya sila, nagsamba pa sila, nag-alay pa sila ng mga dasal maliban sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, wala na itong forever na ito doon sa loob ng impyerno. Walang katapusan. Pangalawa, yung mga taong mapagkunwari. Munafiqun. Pagkaharap ka, napakaamo. Pero pag nakatalikod ka, talagang the worst na enemy pag nakatalikod. Pero pagkaharap mo, napakatamis at matalik na kaibigan. Ha? Kasama mo. Munafiq. Dito sa puso niya. Sasabing Muslim, pero doon sa puso niya, hindi pala Muslim. Ha? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sila yung mga tao na yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na doon sa pinakailalim na ng impyerno, doon sila ilalagay. Okay. Umalis na tayo diyan sa impyerno kasi parang ako mismo ayaw kong pag-usapan yung impyerno eh. Dito tayo pumunta sa paraiso. Dahil ito naman ang gusto ng lahat ng sinuman sa atin, bawat isa sa atin. Ang paraiso. Ang paraiso ay para sa mga taong masunurin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong nagdasal, mga taong nagfasting, mga taong naging mabuti ang kanilang pag-uugali. Mga taong sumunod, mga taong inilayo ang kanilang mga sarili sa kung anuman ang ipinagbawal sa kanila sa abot ng kanilang mga nakakaya. Al-Jannah. Pag sinabing paraiso, napakahirap na i-describe yung paraiso dahil lahat na ma-imagine mo or higit pa beyond your imagination na kabutihan nandoon na sa loob ng paraiso. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hadithul Qudsi na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'adtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hadithul Qudsi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'adtu li'ibadi as-salihin." Preparado sa mga alipin ko na naging masunurin sa akin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa loob ng paraiso, mala aynun ra'at. Dito sa loob ng paraiso, wala pang mata na nakakakita kung gaano kabuti yung nandito sa loob ng paraiso. Wala udhunun sami'at, at wala pang tenga na nakakarinig at nakarinig kung ano yung nandito sa loob ng paraiso. Wala khatara ala qalbi bashar, at walang imagination na makayang imagine kung ano yung nandito sa loob ng paraiso. Isa lang ang nakakita sa loob ng paraiso at sa loob ng impyerno. Sino yun? Si Anghel Jibril. Siya lang nakakita. Pagkatapos likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, pinapasok niya si Jibril. Sabi niya, pumasok ka, pasukin mo ang aking paraiso. Nang makapasok si Jibril, Angel Jibril, at nakita niya ang lahat ng karangyaan, kabutihan, pagpapakasarap doon sa loob ng paraiso. Ang sabi ni Jibril, sabi niya, "O Diyos, Ya Allah, O Diyos ko, wala nang makakapasok sa impyerno. Lahat ng alipin mo makakapasok ng paraiso." Inutusan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok si Jibril doon sa impyerno. Nang makapasok si Jibril at nakita niyang lahat ng pagpapahirap, lahat ng punishment doon sa loob ng impyerno, sabi niya, sino bang taong makakapasok dito? Wala. Imposibleng may makakapasok dito. Anong ginawa? Huffatil jannatu bil makari. Ang naging pambakod sa paraiso ay lahat ng ayaw ng sarili mo. Pagsasala, free ang pagsasala, walang bayad. Pero ayaw mo. Ang pagfa-fasting, free, wala kang binabayad. Mahirap.
Kawang-gawa, ay mahirap, nababawasan ang ating pera. Magbibigay ka ng zaka, mahirap, nababawasan ang aking pera. Bakit bibigyan ko ang isang pulubi mula sa aking kayamanan? Samantalang ako naman yung kumayod, ako yung nagpakapagod. Di ba? Mahirap. Pero pagkalukuhan, pagbibili, mangimbita, at bibili ng alak, bibili ng ano pa man dyan, kahit isang baryo, ang iimbitahan, walang problema. Pero pagkawang-gawa, napakahirap. Huffatil jannatu bil makari. Yun naging pambakod. Lahat ng ayaw ng sarili mo. Mag-upo ka nga mag-isa. Tanungin mong sarili mo. Lahat ng ipag-uutos sa iyo ng sarili mo, iuudyok sa iyo yung mga masasamang bagay. Yun iuutos sa iyo. Pero, kung kalukuhan, halos lahat ng kalukuhan may bayad. Di ba? Pupunta ka dyan sa mga inuman, pupunta ka dyan sa kung ano pa man dyan, lahat may bayad, magbabayad ka. So parang binibili mo ang impyerno. Parang binibili mo. Ha? Samantalang itong kabutihan, yung paraiso, free. Mag-fasting ka lang. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pag nag-fasting ka ng paniniwala at takot at bilang kumbaga ay umaasa ka ng reward kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lang magiging dahilan ng pagbasok mo doon sa paraiso, bagkus ghufira laka ma taqaddama min dhanbika, yung mga masasamang ginawa mo before ng Ramadan, lahat ng yun ay i-delete sa iyo. Lahat ng yun ay trust. Itatapon. At isa sa pintuan ng paraiso, ang mismong pangalan ay Babur Rayyan. Itong kanyang pangalan, ang pintuan na ito, door na ito, ay Ar-Rayyan. Ano bang Ar-Rayyan na ito? La yadkhuluha illa saimun. Yung door na yun, yung pintuan na yun, walang makakapasok doon maliban lang sa mga taong nag-aayuno at nag-fasting. So pag nag-fasting ka, ibig sabihin makapasok ka doon sa door na yun, para sa iyo yung pintuan na yun, ibig sabihin makakapasok ka ng paraiso. Free. Walang bayad. Sino ba yung nagbabayad sa atin dito pag nag-fasting? Wala. Bibili ka lang ng pagkain, bibili ka ng inumin, kakain ka sa madaling araw, iinom ka, ayun. Maring sabihin, binili ko yung pagkain. Kahit pa naman hindi sa Ramadan, bibili ka rin ng pagkain, di ba? Pero pag kalukuhan, lahat ng kalukuhan, halos lahat ng kalukuhan, ay halos binibili mo. Ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, ang paraiso ay ito ang inihanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na bilang premyo sa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang kautusan. Ito yung premyo. Ngayon, sino ba yung unang-unang mga taong makakapasok ng paraiso? Tanong ito na, isang magandang tanong. Sino ba yung mga tao na unang-unang makakapasok ng paraiso? Ito, hindi natin kinuha kung saan-saan. Ito ay sa hadith. Unang-unang makakapasok ng paraiso ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunayan nga, doon sa araw ng paghuhukom, ang problema kasi dito, ayaw natin pag-usapan kasi yung impyerno eh. Doon sa araw ng paghuhukom, kapag Yawmun Nushur, kapag tinatawag Yawmun Nushur, lahat na ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paglikha kay Adan hanggang sa pinakahuling tao na nalilikhain, lahat tayo ay lalabas fi sa'idin wahidin, sa isang area lamang. Maghihintay ang lahat ng tao. Maghihintay tayo. Ano yung hinihintay? Al-Mizan. Hinihintay natin ang paghuhusga. Dahil sa tagal ng paghihintay na yun, may mga taong hindi na makapagtitiis, sasabihin nila, Diyos namin, husgahan mo na kami. Kung makapasok ng impyerno, walang problema. Kung makapasok ng impyerno, walang problema. Paraiso, walang problema. Impyerno, walang problema. Kasi napakatagal na paghihintay. At doon sa paghihintay na yun, hindi lang napakatagal, bagkus napakainit. Ang araw, napakalapit sa ating mga ulo. Ito, sinasali ko na yung sarili ko dahil lahat tayo. Walang exempted dito. Mapa-propeta, walang exempted dito. Ngayon, may mga tao na ang kanilang mga sweet, ano ba yung sweet sa Tagalog? Ang kanilang mga ating
pawis, I'm sorry, ang kanilang mga pawis, ang kanilang mga pawis ay tangilan na ay. Mayroon naman sa alb. Mayroong hanggang dito. Mayroong hanggang sa liig. Mayroong nilalangoy na ang kanyang pawis. So yun, sabi niya, Diyos namin, tapusin mo na. Husgahan mo na kami. Pero hindi lang nila alam. Lalo pat yung mga taong makakapasok ng impyerno, hindi lang nila alam na mas malaking pagpapasakit pa lang maghihintay sa kanila. Iyon ay beginning lamang. Beginning lamang yun. Ngayon, doon sa paghihintay na yon, unang-unang tatakbo ang mga tao doon sa kay Adan. O Adan, ikaw ang nilikha ni Allah. Ikaw ang kanyang mismong nilikha niya sa kanyang kamay. Hingin mo naman sa Diyos, kay Allah, natapusin na itong pangyayari na ito. Ano sasabihin ni Adan? Sabi ni Adan, hindi ko kaya yun. Ako, nagkasala ko ng isang kasalanan na walang nakagawa maliban lang sa akin. Yun yung ginawa niya doon sa loob ng paraiso. Kundi lang tukso ni Satanas sa ating tatay na si Adan doon sa loob ng paraiso, di sinsanay doon tayo nakatira sa loob ng paraiso. Lahat tayo doon sa loob ng paraiso. Pero, hindi natin pwedeng sisihin si Adan. Dahil lahat ng ito ay mukaddarun wa maktub. Lahat ng ito ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari before pa man nalikhain niya si Adan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nang sabihin, alalahanin mo o Muhammad, nung sinabi ni Allah na yung Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga anghel na ako ay inililikha ng aking kahalili, magiging kahalili doon sa mundo. In that time, wala pa si Adan, hindi pa nalikha siya. So ibig sabihin, before pa siya gawin, before pa siya likhain, ay alam na ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala na susuway siya at makakababa siya dito sa lupa at dito sa mundo. Ngayon, ibalik natin doon. Pupunta naman sila kay Noah. Noah, yatashafa'una bin Noah. Pakiusap naman. Pupunta ka doon sa Diyos, doon kay Allah at hingin mo na tapusin na itong pangyayari nito. Sabi ni Noah, ako rin ay nagkasala. Pupunta sila kay Moises. Sabi ni Moises, ako rin may kasalanan din. Pupunta sila kay Isa, Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ako rin ay meron din pagkasala. Pupunta sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon, pagkatapos ng pangyayari na yun, doon sa pagbukas ng paraiso, pintuan ng paraiso, ay luluhod siya before sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa harapan ng paraiso, luluhod siya at sasabihin niya, O Diyos ko, buksan mo na ang pintuan ng paraiso. Luluhod siya. Pagkatapos nun, bubuksan na ang pintuan ng paraiso. Ang unang-unang makakapasok, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun, Abu Bakar, Uthman, Ali, mga propeta, sino pa man dyan. Pagkatapos nun, yung mga dares na ng mga umat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunayan nga doon sa Yawmun Nushur, doon sa Yawmul Ard, doon sa pagharap natin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, judgment. Isa sa mga palatandaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ummat, tayong kanyang mga ummat, gurla, itong lahat ng nababasa ng ablution, ito ay lumiliwanag. Parang nag-iilaw. Isa yun sa mga palatandaan na pagkilanlan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga umat. So ibig sabihin, pag hindi ka nagdasal, wala kang ilaw. Hindi ka makikilala. Kaya may magsasabi, Propeta, isa kami sa mga umma mo. Sabi ni Propeta, Ya Allah, isa yan sa mga ummat ko. Kasama yan sa mga umat ko. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam kung ano yung ginawa nila pagkatapos ng nawala ka. Sino yung mga tao na yun? Na mag-claim ng mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung mga tao na maaaring Muslim, pero kumitil ng buhay, nagpadanak ng dugo. Yun. Isa ito sa major sins, pinakamalaking kasalanan. Ang magpadanak ka ng dugo, sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu la yazalu fi fushatin ala dinihi ma lam yuhriq daman o ma lam yusib daman harama. Ang isang taong Muslim, hanggat hindi pa siya makapagpapadanak ng dugo nang wala sa katarungan, nasa libo pa siya. Nasa circle pa siya ng pananampalataya. Pero kapag nakapagpadanak ka na
ng dugo, ng walang katarungan, lumabas ka na doon sa circle. Nakalabas ka doon sa circle. Ngayon, so unang-unang makakapasok sa paraiso ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ngayon ang pinakahuling makapasok ng paraiso? Ito, sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim sa kanyang book na Hadil Arwah ila Biladil Arwah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Sinabi niya ito. At ikinuwento niya sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong taong pinakalas na, dalas na tao na makakapasok ng paraiso. Kahit ito lang, ang mapabilang ka lang doon sa tao na yun na pinakahuling makapasok ng impyerno, sapat na. Ang importante makapasok tayo ng paraiso. Kung meron nga lang silong lang ng paraiso, kahit silong lang ng paraiso, importante makapasok tayo ng paraiso. Ano itong tao na ito? Pagkatapos siya parusahan sa loob ng impyerno, makasalanan. Maaring gumawa ng mga kalukuhan. Ha? Pero in the end, siya na yung pinakahuling taong makakalabas sa impyerno. Dadaan siya doon sa mayroong river sa pagitan ng impyerno at paradise na tinawag na Nahrul Haya, the river of life. Maliligo siya doon. Uling na, pag lumabas, napakaitim. Imagine mo doon sa loob ng impyerno. Araw-araw, guduwa wa ashiya, sinusunog. Araw-araw, sinusunog. Wala, di lang araw-araw, minuminuto, segundo, sinusunog sila. Kulaman